Yo, what's up po mga kabukid? Ito na po yung ating part 2 ng ating paggawa ng ating bahay kubo. Sa wakas at natapos na natin yung paglagay ng mga kugon at pwede na natin siyang pagkakitaan sa mababang presyo. Pwede na po kayong pumasyal dito at magdala ng ice buko. Hala, cottage yan? Magandang araw po mga kabukid, yung mga naiinip po sa ating part 2, ito na po yung pinakahihintay natin. Ako rin nainip dito eh. Medyo natagalan po yung paglagay natin ng kugon dito sa ating ginagawang munting bahay kubo. Kasi sa daming ginagawa ni kabukid sinisingit-singit ko na lang talaga ito sa mga bakanting oras ko. Kasi mas inuuna ko po kasi yung mangialam na mga buhay ng mga may buhay. Minsan kasi parang ang sarap manira ng ibang tao. Hala, talent yan? Yung bang kahit hindi mo kilala at nakatira sa kabilang kanto nagagawa natin ng kwento. Pero minsan napapahamak din ako at suki na nga ako ng barangay. Deserve mo yan, utoy. Pero by the way, sa paglalagay po ng kugon, dapat nasa taas po yung part na pinagbuhulan or pinagpilipitan ng mga kawayan na pantali ng kugon. Para malinis tingnan pag nasa baba ka na. Kasi itong nasa taas papatungan pa na yan ng kasunod na layer. Pero bago natin patungan ng panibagong kugon, nilalagyan ko muna ng mga plastic para hindi siya agad tumulo. Kasi marami namang kaming plastic dito galing sa mga feeds ng ating mga alagang manok at bibe. At ang paglagay ko naman ng plastic para hindi siya lumipad o kaya naman matanggal sa pwesto pag naglalagay na ako ng mga kugon, tinutusok ko lang siya sa mga alambre na ginamit ko pantali ng mga kugon na naka-stick. Isa nga pala sa mga dahilan kung bakit natagalan ako dito kasi mag-isa ko lang tong ginagawa. Bali, iaakyat ko lang yung isang bundle ng kugon at pagkatapos ko naman ma-install lahat yun bababa ulit ako para kumuha ng another na bundle. Medyo nakakapagod din kasi akyat baba ako pero tinuturing ko na lang na pahinga kada baba ko kasi napakainit ng panahon ngayon kaya naman sinasamantala ko yung kada baba ko papahinga muna ako at iinom ng tubig. Mas priority ko kasi yung pagbaba ko dito sa farm kaya naman hindi na ako kumukuha ng mga trabahante na tutulong sa akin dito at hinahayaan ko silang magbakod para naman bago umulan at magtanim ng palay dito sa mga katabi ko matapos na yung bakod kasi wala kami sariling daan dito so hindi makakapasok yung pag-deliver ng mga materyales. Kaya yun ang sinasamantala ko na bago magtanim ng mga palay dito mapatapos na namin yung dapat matapos dito kasi yung kubo naman na to hindi naman to nagmamadali kahit na abutin pa ako ng magtanim ng palay dito sa katabi ko walang problema kasi nasa loob naman to ng farm natin. Ang kagandahan nga dito dahil marami tayong mga puno, mga saging, pagdating ng hapon masarap na magtrabaho dito sa taas ng ating kubo dahil mas presko so mas matagal tayong bumaba at magpahinga at mas marami akong nailalagay na kugon pag mga ganitong oras. Natapos ko na nga pala yung magkabilang side so yung gitna na po yung lalagyan natin yung pinakabubong at ang paglagay ko dito paatras na lang kasi wala na akong tatapakan. Pinagsasalubong ko po yung dalawang kugon para medyo kumapal at saka balanse yung tubig pag uulan. Ha? Binabalansi pa ba yung ulan? Tapos iniipit ko lang ng kawayan at tinatalian ko ng alambre. Nakasalampak ako dyan para hindi ako dumausdos. Ganito nga pala yung itsura ng kugon na nasa ilalim. Tapos papatungan ko naman ng isa pa na nakaharap naman sa kabila. At para naman hindi agad tumulo, papatungan pa natin ng plain sheet kahit yung mga pinaggamitan lang. At para hindi naman liparin ng hangin, tatalian natin ng alambre. Nalalagyan ko ng parang ulo sa taas at ilulusot ko na lang sa kugon pababa. Tapos tatalian ko naman sa mga kawayan. Pwede itong lagyan ng lumang tsinelas na ginupit-gupitan o kaya naman lumang gulong para hindi tumulo. Ganitong itsura niya sa taas, bali binutasan ko na yan para pagsuotan ng ating alambre. Tapos sa ilalim naman pagsasalubungin ko lang yung dalawang alambre at tatalian ko naman sa may kawayan. Kung makikita nyo po, umaangat-angat yung ating kugon dahil sa hangin, kaya kailangan natin lagyan ng net para maging flat at siksik para hindi tumulo agad. Natapos ko na nga rin pala lagyan ng plain sheet at ganito naman yung itsura niya sa baba. At bago ko lagyan ng net, ginupitan ko muna yung dulo para pantay-pantay. Kaso hindi marunong yung gunting. Tibak-tibak yung urod niya, naalala ko tuloy nung nasa elementary ako. Ginupitan ako ng pinsan ko kahit hindi siya marunong kasi nga graduation na kinabukasan tapos wala akong perang pampagupit. Nasa grade 2 ata ako noon or grade 3 kaso makakakuha kasi ako ng honor kaya naman kailangan kong umakyat sa stage. At dahil nga sa gupit ko naghiyawan yung mga tao nung umakyat na ako ng stage. Kaya naman hindi lang medalya ang natanggap nating karangalan nung araw na yon. Nakakuha pa tayo ng best in hairstyle. Kasi yung gupit ko noon parang pinaghalong red Ford white na kwadrado sa likod. Tapos katsupoy naman nahati sa harap. Kaya naman gusto kong i-shoutout yung pinsan ko na gumawa sa akin noon. Alam mo na kung sino ka. It's an honor to have that hairstyle. Isa yan sa mga pinakamasayang alaala ng aking buhay na dadaling ko talaga hanggang sa hukay. Yung bang parang nagpapauso ko ng gupit kaso bago pa mauso laos na agad. By the way, ito nga pala yung gagamitin nating net na tira namin nung gumawa kami ng kulungan ng aming mga manok at bibi na pangharang dito sa ating bukid para hindi sila lumabas sa kabila. Kaso dahil 6 feet lang yung lapad nito kailangan nating pagdugtong-dugtungin para makuha yung lapad ng ating pinakabubong. Bali nagputol ako ng 3 piraso na kasing haba ng ating bubong tapos yun naman ang pagdudugtong-dugtungin para makuha naman yung lapad.
lapad. At yung ginamit ko naman na pantahi yung lubid mismo na kasama dito sa net pag binili natin yung payat na lubid. At pagkatapos namang maayos yung ating lambat hinagis ko na para makahuli na tayo ng mga isda. Ha? Anong isda? Ginawa mo namang dala. Inayos ko nga muna dito sa taas kasi sumasabit sa ating mga alambre. At pagkatapos tatalian muna natin dito sa isang side para mabatak naman natin sa kabila yung ating net at saka para mas malinis yung mga kugon na lumalabas dito maayos natin para magandang tingnan. Napakalaking tipid din talaga na marunong tayo sa mga ganitong gawain kasi hindi na natin kailangang magbayad ng ibang tao para gumawa nito. So yung ibabayad natin sa kanila pwede natin gamitin pang bakasyon sa Italy. Wow, sana all. Gagawin na nga pala natin yung ating extension or yung tinatawag naming baldog. Kumbaga sa bahay, ito yung pinakakusina. At dahil naubusan na nga tayo ng mga plastic bubble wrap na lang yung ilalagay ko sa ating mga poste para hindi agad malusaw yung ilalim. Buti na lang talaga at laging may parcel si Mrs. Napakalaking tulong din pala yung ganun. Kaya pala kahit wala na kaming pambili ng bigas magche-check out pa rin siya kasi alam niya magagamit ko someday yung mga bubble wrap na yan. Kaya sa asawa ko kung nanonood ka man hindi na ako magagalit pag marami kang parcel na dumarating sa bahay. Kahit wala tayong bigas siguro aaralin ko na lang kumain ng buhangin. Naitayo ko na nga pala yung isang pose kaso yung isa na-tiyempo naman dito sa ating mga buhangin. Kaya naman kailangan kong buwasan muna dito yung panambak. At bago ko naman tabunan yung isa nating poste, kailangan ko munang makuha yung level ng ating naunang poste. At dahil mag-isa nga lang ako dito sinabit ko na lang yung kabilang dulo ng ating level sa ating naunang poste. Tapos nagsukat ako doon ng mga 50 centimeters mula sa taas. At yun ang kukunin ko naman na level dito sa kabila. Bali yung kabilang dulo lang yung hinahawakan ko at ginagalaw hanggang sa pumantay naman dito sa kabila yung tubig doon sa ating ginuhitan. At pag nakuha na natin yung level ng dalawang poste, pwede na nating tabunan at ipirme. At sunod naman ipapatong na natin yung ating horizontal or yung ating pahalang na beam. Binutasan ko na nga yung ating poste para malagyan natin ng pako na kawayan na sasabitan naman ng ating alambre pantali dun sa ating roof beam. Konti na lang yung ating kawayan dito kaya naman kahit na medyo baluktot pinagtsatsagaan ko na. Nauhulog-hulog nga pag umiikot pero buti na lang at nakapili pa ako na medyo matuwid. Ayan O diba? Tsaga-tsaga lang talaga sa pagpili para ay, ba't ganun? Baluktot pala siya pag pumunta tayo dun kaya wag na lang tayo pupunta dun, dito na lang tayo. O ayan tuwid siya dito, di ba? At kahit gusto nga natin siyang palitan wala naman tayong no choice dahil wala na tayong mga kawayan, konti na lang. Kaya naman papakuan na natin ito at itatali at para hindi naman siya umikot-ikot nilagyan ko na rin sa gitna ng isa pang poste para mas matibay. At sunod naman nating ilalagay yung mga kilo. Bali 5 kilo yung kakailanganin natin dito. Hindi yung literal na 5 kilo na tinitimbang 5 piraso yung kakailanganin natin dito na pang kilo. Ewan ko ba bakit tinawag yan na kilo. Binutasan ko na nga isa-isa dito gamit yung ating barena katulad ng ating naunang balangkas para malagyan din natin ng pako na kawayan. At pagkatapos tinatalian ko naman ng alambre para naman siguradong matibay at hindi tangayin ng hangin. At pagkatapos nilagyan ko ng magkabilang braces yung ating dalawang poste para pag umakyat tayo at naglagay ng ating mga bubong hindi siya magalaw. At sunod ko naman pinutol yung mga sobra na kilo. At dahil marami yung kugon na natanggal sa mga stick, nung una tayong naglagay ng mga bubong, inipon ko ang mga ito at gumawa ng panibagong stick para makabuo ng isa pang kitig. At pagkatapos ko namang matuhog tinabas ko yung dulo para naman pumantay. At sunod ko namang ginawa yung paglalagay ng pagtatalian or yung tinatawag naming bila-bila. At dahil naubusan na nga tayo ng mga plastic nangalap na lang ako ng mga tarpaulin at mga tablecloth na hindi na nagagamit. At dahil malalapad nga sila hinati ko na lang sa gitna para mas mahaba yung magamit natin. Kaso dahil konti lang yung nakuha nating mga tarpaulin, gumamit na lang din ako ng sako ng semento, hinati ko na lang sa gitna para kahit papano hindi agad tumulo yung ating bubong. At dahil kinulang pa rin yung ating bila-bila or yung kawayan na pinagtatalian, maaga akong nanguha ng mga kawayan para hindi tayo abutan ng tanghali kasi napakainit na. At dahil hindi nga tayo nakapag-almusal pagkababa ng ating mga kinuhang kawayan nagwawala na yung aking mga alaga dito sa aking tiyan. Buti na lang at may baon akong cup noodles at saka malunggay pandesal. Sana all! Papap doll! Ayaw call! Bata pa ko call! At pagkatapos ko nga kumain nilinis ko na agad yung ating nakuhang kawayan na gagamitin natin pang bila-bila at pang ipit. Naubos na kasi yung ating kugon na nakatali at nakatuhog kaya naman yung talahib na lang natin tinabas ang ating gagamitin dito sa bandang taas. Pero bago natin ilagay lilinisin ko muna to, ipapagpag ko lang siya para hindi masyadong makalat tingnan. Naalala ko tuloy si tatay nung nabubuhay pa pag naglilinis siya ng mga talahib, ginagamitan niya ng kalaykay para mas malinis. Ginagawa niya ng patungan yung kalaykay at tinitihaya at doon pinapadaan yung mga talahib parang sinusuklay
area niya talaga namang malinis. Buti pa yung talahib na susuklay at malinis. Samantalang ako walang suklay-suklay at napakadungis. So pagkatapos ko ang ipitin yung ating talahib, pinapantay-pantay ko yung pinakadulo niya. Pinupukpok ko lang ng itak o kaya naman kung anong kahoy na patag para naman malinis tingnan. Malapit na nga tayong matapos dito kaso kinulang yung ating talahib kaya naman kailangan ulit nating na magtabas. Tapos pinatuyo ko pa kaya naman umabot ulit ako ng 3 araw bago matapos tong ating kubo. Tapos dito sa pinakahuling layer niya tinaasan ko ng konti para naman kung uulan mabilis bumaba. At nung makumpleto na nga natin yung paglagay ng talahib ginupitan ko na ito sa dulo para magandang tingnan bago natin lagyan ng net. Buti na lang may nabili akong malaking gunting pero pagkatapos nito wala na akong paggagamitan nito kaya sa mga barbero kung gusto niyo po ng gunting ko ibibenta ko na lang po ito ng 1,007 mil paunahan na lang po. At pagkatapos ko nga palang magupitan kinabukasan nalagyan ko na agad ng net kasi may nakaredy na ako na tinahi ko nung pinapatuyo ko pa yung iba nating mga talahib. At dahil makapal nga yung talahib nilagyan ko ng alambre para hindi masyadong napupuwersa yung ating net at para mas mabilis ma-flat yung ating bubong. Kung sakaling umabot ka po sa part na to ng ating video, maraming salamat po sa panonood mga kabukid. Medyo nakakapagod din pong gumawa ng ganitong mga video pero pag alam kong nagugustuhan ng mga manonood na-inspire po ako tsaka sinisipag na gumawa pa ulit sa susunod. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo palagi.